Magandang araw mga boss, imbestigahan ko muna si customer. Ano problema nito, sir? Ha? Ano problema? Yung minor din, pagka Nag? nag-start ako, mataas. Di tumataas yung minor. Tapos pagka nagagamit na bumababa siya. Pagka nag-aircon, Mabagsak. lalo na. Hanggang sa namamatay na halos yung mga. Ano pala yan? Ano? Is parang ano pala yan, spaghetti. Spaghetti pa ba? Spaghetti pa baba. Pababa lang ba? Nakita ko yung iba mong vlog kasi yung isa mong tiningnan na sasakyan, sabi mo nag-parking lang tapos hindi na umandar. Ah, Ito yung nilinis mo. Pwede ba rin maano mo to? Lahat ng mga pwede mong i-general check up. titingnan Ikaw na ang bahala mag-ano. Paki-start nyo muna para makita ko muna. Taga saan pa po kayo? Pasay. Layo. Pangatlong punta ko na Sabi rito. ko nga, pangatlo na. Hinahanap talaga kita. Kaya, ayan mga boss, pina-start ko muna itong makina. Ako pa. Tapos, pasok ako dito sa loob ng sasakyan para ma-check ko yung problema ni customer. Eto, pag mainit na, tsaka babagsak. Okay naman siya. Ako namamatay ko ya. Ayan, aircon. Ano ginawa dito? Isa pa kasi, ang daming gumagawa ng sasakyan doon. Nagugulat ako sa'yo, nandito ka eh. Yung ginawa nyo dun sa body throttle, hindi kagaya nung ginagawa nyo na papanood ko. Ayaw nilang galawin yung may maitim. Oo. May time na pagka pagka yung mainit, bumabagsak na yung ano niya. Ayun, yung idle niya, hindi siya stable. Pero pagka sa highway, okay naman, maganda naman ako. Ang isa pa na encounter ko dyan, nung makita kami Baguio, wala, bumapang talaga yan. Kala ko hindi kayo makakapit. Oo. Sa assessment ko dito mga bossing, itong throttle body niya marumi o kaya yung fast idle thermo valve makarbon na. Kasi nga, nagbe-base din ako sa kwento na kapag mainit na, tapos naka-aircon, bumabagsak daw yung minor. Diyan lang muna ako mag-focus, kaya switch off ko na itong makina. Narinig yun naman mga boss, ayon kay customer, ang paglinis na ginawa nila dito sa throttle body sa Pasay, in-spray lang daw, hindi daw talaga siya kinalas. Kaya nga ang nangyari, yung problema ni customer, hindi rin siya nawala. Sa pagtanggal naman ng throttle body nito, mga bossing, basic na basic lang naman yan. Siyempre, tatanggalin mo lang naman itong inlet hose na nakarugtong dito sa throttle body. Papunta nga yan dito sa cover ng air filter housing. Pag naluwagan mo na yung clamp dito sa inlet hose, dito sa plastic duct niya, meron siyang 2 bolt na tatanggalin ka. Pag natanggal mo yun, pwede mo na ngayon hugutin yung map sensor niya, tsaka mo ngayon iangat na itong cover ng air filter at mahila mo na itong hose. Tapos, punta na ako dito sa throttle body. Gagamit ako ng open wrench na number 12 para maluwagan ko yung nut dito sa accelerator cable. Luluwagan ko yung mga boss. Tapos dito naman sa ilalim, yung kickdown cable, yan yung sa transmission, gagamit ka naman dyan ng number 14 na open wrench. Pag maluwag na yan, pwede mo na ngayon i-disconnect itong nasa ilalim na kable. Yan yung inuna kong tanggalin mga boss. Tapos sa ibabaw naman yung sa accelerator cable, i-disconnect ko rin yan. Pag okay na, i-position ko muna ng maayos itong camera para mas malapit-lapit. Tapos, luwagan ko na yung clamp dito sa inlet hose na nakakonect nga yan dito sa throttle body. Na pag maluwag na yung clamp niyan, pwede mo na ngayon hilahin itong inlet hose. Tsaka mo ngayon isunod sa i-disconnect itong socket wire ng throttle body. Pati yung nasa ibabaw niya na vacuum hose, ayan o kung makikita nyo mga boss, i-disconnect nyo rin yan. Tapos, gagamit kayo ng socket wrench na number 12 para maluwagan nyo yung 2 bolt dito sa baba ng throttle body at dito naman sa taas, meron siyang 2 nut. Naluluwagan kayo. Pag maluwag na, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin yung 2 nut ng throttle body dito sa ibabaw at dito sa ilalim, yung 2 bolt, tanggalin mo na rin. O, di ba? Ganun lang ka-basic, kayang-kaya nyo. Pero bago mo bunutin itong throttle body, punta ka muna dito sa likod ng AFI mo. Meron diyang 2 coolant hose. Bawat isa niyan may clamp. Kaya ilis nyo muna para mahugot nyo nga itong 2 coolant hose. Pag okay na, pwede mo na ngayon iangat itong throttle body mo. Na pag inangat mo naman itong throttle body, alalay lang para yung gasket niyan hindi masira.
Tapos alalayan mong ilusot yung coolant hose niya para hindi sumabit. Ayan na mga boss, natanggal ko na itong throttle body. Siyempre naman, bago ko simulang linisin yan, check upin ko muna itong kabuuan ng throttle body niya. Oh, wala isang tornilyo nito sir oh. Ayan, ang hindi ko alam. Oo nga ano. TPS pa naman to. Kailangan ano nyo to. Ayan pala, ang Mm-mm. bakit wala. Kaya nito mga bossing, kulang siya ng isang screw. Kaya mabibilhin ko na lang si customer. Pwede kasing pinihit nila itong TPS eh. Tapos nang hindi naman nila makuha yung problema, ibinalik din nila sa dati. Kaya lang, hindi siguro masyadong nahigpitan yung isang screw. Simulan ko na nga yung trabaho gamit itong plier, ilis ko itong bawat clamp dito sa coolant hose para mai-disconnect ko nga yan dito sa throttle body. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nahugot ko na itong dalawang coolant hose. Tapos gagamit ako ng Phillips screw para matanggal ko nga yung isang screw dito sa TPS sensor niya. Nang sa ganun nga, may sample si customer pagbili niya nitong screw. Ayan, natanggal ko na yung screw. Pwede ko na ngayon bunutin itong TPS niya. Minsan kasi mga boss, nang may binunot ako ng TPS ito, kaya pala mataas yung minor dahil nga sa stack up itong throttle niya. Ibig kong sabihin nakabukas ng kaunti itong plate. Kaya ang ginawa ko, pre up ko lang. Naging okay na. Dito naman, nakita ko parang meron lang siyang corrosion dito sa loob eh. Kaya ang gawin ko dyan, hugasan ko lang itong throttle. At ito namang TPS sensor niya, pupunasan ko lang yan. Tapos, dito naman ako sa FITB niya. Kung tawagin nga yan, fast idle thermovalve. Kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng Phillips screw para matanggal ko nga yung 4 na screw dito sa cover niya. Importante rin kasi mga boss na ma-check nyo yan. Dahil nga sa nakaka-apekto rin yan sa minor. Lalo na pag makapal na yung carbon dito sa loob. Possible din yan panggalingan kaya yung minor mo hindi siya stable. O kaya yung minor mo mataas siya. Kaya mga boss, natanggal ko na yung 4 na screw. Dahil sa kumapit pa itong cover, sinikpat ko yan ng gunting. Tapos iangat ko na itong cover kung makikita nyo. Yan, puro carbon din siya. Kaya problema. Yung gasket. Matagal naman din na ano. Malutong na yung gasket niya. Sa tagal. Kabuti lang, meron ako niyang delamoid dito. Dahil nga sa nakita ko na putol itong gasket niya, medyo nagduda na rin ako na possible dyan lang nanggaling yung problema. Kaya tatanggalin ko muna itong kaputol na gasket. At importante na pag natanggal nyo naman itong gasket, dapat malinis yan. Para pag nilagay nyo yung bagong gasket, hindi siya magkaroon ng singaw. Kasi nga sa nakita ko dito, baka ito lang yung pinanggalingan eh, yung singaw na gasket. Dito nga sa fast idle thermovalve niya. Kumbaga nangyari na lang yan para malinisan na rin itong throttle body. Kita nyo naman itong loob ng FITB niya, di ba? Sobrang carbon eh. Pero itong plate sa throttle niya, kung mapapansin nyo, malinis eh. Dahil nga sa nalinisan na raw ito. Kaya lang, hindi ibinaba itong throttle body. In-sprayan lang. Ang nangyari, hindi na satisfied si customer dahil nga sa ganun pa rin. Na pag mainit na daw itong makina niya, tapos nag-automatic yung aircon, halos bumaksak daw yung minor na parang mamamatay yung makina. Kaya ang nangyayari, lagi siyang nakaabang sa gas pedal para apakan. Nang sa ganun, huwag mamatay yung makina. Sa paglinis naman itong throttle body mga boss, siyempre gagamit ka dyan ng throttle body cleaner. Yan yung gagamitin mong pang-spray. O kaya naman pwede rin yung carburetor cleaner, pwede rin yun mga bossing. Tapos sa paglinis naman yan, siyempre kung saan yung nakikita mong marumi, nakinapitan nga ng carbon dito sa loob, ayun yung i-spray mo para matanggal. Siyempre kasama na rin dyan sa lilinisan mo yung labas. At kung sa palagay mo malinis na at meron ka naman panghangin, o pwede mo siyang hanginan mga bossing, ayan, hanginan mo para mas mabilis siyang matuyo at kung may kumapit na dumi, mawawash out. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahangin mo, o bitawan mo na yan, gawa ka naman ngayon ng gasket. Yan mga boss, gumupit na lang ako para mailagay ko nga dito sa takip ng FITB. Sa paggawa naman itong gasket, madali lang eh. Ang mahirap dyan yung paglagay mo ng butas, lalo na't wala akong puncher. Kaya ang ginawa ko dyan, tinusok ko na lang, tsaka ako ngayon i-manual ilagay itong 4 na screw. O di ba okay na? Tapos pwede ko na ngayon itakip yan dito sa FITB niya. Siyempre dapat maayos yung pagkakalapat. Tsaka mo ngayon higpitan na yung 4 na screw gamit niya itong Phillips screw mo. O di ba mga boss, basic na basic lang naman at kayang-kaya nyo. Pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong TPS sensor niya dito nga sa throttle body. Siyempre naman dapat tinandaan mo yan na kung paano mo siya binunot, ganun mo rin siya ibabalik.
Tapos pag nailapat mo na itong TPS dito nga sa throttle body, pwede mo na ngayon ipakapit sa thread niya itong dalawang screw. Pasensya na mga bossing, malayo pala yung camera. Kaya nito, nailagay ko na yung isang screw niya. Kung makikita nyo, pipihitin ko itong TPS para tumapat siya dun sa nilagay kong tanda. Yan, di ba? Dapat tapat siya. Gunihitan ko yan mga boss eh. Tapos, ibaba ko muna yan para mailagay ko naman itong pangalawang screw niya. Ayan, yung nabili ni customer. Ipapakapit ko na rin yan dito sa thread niya. Tsaka ako ngayon, ipapainal na yung paghigpit dito nga sa dalawang screw. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo dito sa dalawang screw, check nyo ulit yung pagkakagawa nyo dito sa throttle body. Pag okay na, pwede mo nang ilagay yung coolant hose niya na dalawa, tapos pwede mo na siyang ibalik sa dati niyang posisyon. Sa paglagay nitong throttle body, unahin mong ipasok yung coolant hose niya. Ayan o, i-shoot mo muna siya dito sa butas. Yan, yan, yan. Pag naipasok mo na siya, tsaka mo isalubungin ng kamay mo yung coolant hose sa likuran para mahila mo itong throttle body. Nang sa ganun, mailapat mo siya ng maayos dito sa intake manifold. O, di ba? Okay na. Kaya pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang coolant hose sa dating pinaghugutan mo. Tapos, isunod mo na sa ilalagay itong dalawang bolt dito sa baba ng throttle body. Ipakapit mo na yan sa thread niya. After nun, yung dalawang nut naman dito sa ibabaw ng throttle body, ipapakapit mo na rin yan sa thread niya. Pag okay na, o gamit ka na ngayon ng ratchet mo, yan o, tsaka mo ngayon siya higpitan para maipanal mo na nga yung higpit dito sa 4 na tornilyo ng throttle body mo. Tapos yung connector ng throttle body, huwag mo kalimutang i-connect yan. Pati yung vacuum hose niya dito sa ibabaw, ilagay mo na rin. Tsaka mo ngayon ilagay na itong inlet hose. Siguraduhin mong nailapat mo ng maayos yung inlet hose para hindi siya magkaroon ng singaw. Ayan o, di ba? Tapos itong duct hose niya, i-position mo na rin kasama itong cover ng air filter housing mo. Tsaka mo ngayon ipakapit na sa thread niya itong dalawang bolt na number 12. Tapos gamit ka ng box wrench na number 12 para ma-final mo na yung higpit. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang kable dito sa throttle body. Siyempre naman, para mapabilis yung trabaho, bawat kable na tatanggalin mo dito sa throttle, dapat tinatandaan mo rin. Dito naman sa kable niya mga boss, kahit hindi nyo yan nakita kung paano ko yan inilagay or ikinabit, madali lang naman, para ka lang naman naglagay ng kable sa handle ng preno ng bisikleta mo. Na pag nailagay mo na siya ng maayos, gamit ka na ngayon ng open wrench mo para mahigpitan mo yung nut. Dito sa ibabaw ng kable, number 12 yung gagamitin mo ng open wrench. At sa ilalim, yung isang kable pa, number 14 naman yun. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng mga nut, i-check ko naman daw itong distributor cap niya. Baka kasi natabunan na raw ng corrosion yung nilalabasan ng kuryente niyan. Sa pagtanggal naman itong cap, meron lang yan 3 bolt na number 8. Kaya lang mukhang dalawa lang yung nakalagay na bolt dito sa cap niya eh. So, wala na naman tornilyo dito. Ah, 3 yan eh, di ba? 3 lang naman yan. Ayan oh. Kasi nga nung natanggal ko na yung 2 bolt, napansin ko gumalaw na agad itong cap eh. Ibig sabihin kulang na naman ito ng 1 bolt. At ito nga, nung pinakita ko kay customer, marami na rin corrosion na kumapit dito sa bawat electrode niya. Corrosion oh. Yan na naman. Isahang upload na yun ha, papanood ko sa mga anak ko. Sa pagtanggal naman ng mga corrosion dito sa electrode niya, tinutuktokan ko lang yan ng flat screw para bumitaw yung mga kumapit na corrosion. Isa kasi pag sinusukit mo ganyan, pag medyo nagpalakas yung tulak, minsan sisira pa yan. Babalik. Kasi nga itong electrode katagalan, numinipis din yan. At hindi naman talaga may iwasan na magkaroon yan ng corrosion. Kaya nga pinacheck sa akin ito ni customer dahil nga sa napanood niya yung ginawa kong video na dahil nga sa makapal na corrosion, hindi na umistart yung makina. Kaya malaking bagay din na dapat yung distributor cap, chine-check up nyo para siguradong malinis, hanginan ko pa itong loob ng distributor cap. At pag okay na, itatabi ko muna yan. Tapos, punta naman ako dito sa rotor niya, dito sa distributor. May mga kumapit din kasi na corrosion dito sa rotor ng distributor, kaya ang gagawin ko, lilihahin ko rin yan. Na after ko maliha, bugahan ko rin yan ng hangin. Okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong distributor cap dito sa distributor. Ayan mga boss, ilapat nyo lang ng maayos yan. Pag okay na, balik muna ako dito sa inlet hose ng throttle body. Baka kasi magkalimutan, higpitan ko muna yung dalawang clamp niyan,
Yung isa dito sa throttle body, yung isa naman papunta dito sa duct hose niya. Tapos, balik na ulit ako dito sa distributor cap para mahigpitan ko na yung tatlong tornilyo na nakalagay nga dito sa distributor cap. Tandaan nyo mga boss, importante na yung tatlong tornilyo dito sa distributor cap, naigpitan nyo siya ng maayos. Hindi kasi pwedeng maluwag yan, pwedeng pasukan ng tubig yan or dumi. Kaya para hindi kayo magkaroon ng problema kung kayo magdi-DIY ng sasakyan nyo at ganitong klase, o higpitan nyo ng maayos, wala namang bayad yun eh. At dahil sa okay na ito, pinalagay ko na kay customer yung wire dito sa negative terminal ng battery para mapa-start na namin itong makina. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, umistart na itong makina. Tapos i-rev ko yan para mapakiramdaman ko kung meron itong palya. So far, so okay naman siya. Maba yun. Ito pa yung makina nito, no? Ito pa yung makina niya. Pasok muna ako dito sa loob ng sasakyan ng customer para ma-switch off ko nga itong makina. Tapos, pa-start ko yan. Pag uminit, doon siya nagkakaproblema. Oo. Painitin natin. At ito na mga boss, after ng 20 minutes, pinaswitch on ko yung aircon niya. Sige sir, aircon mo. Para nga makita ko kung babagsak pa yung minor niya. Ayan mga boss, naka-on na yung aircon niya pero hindi naman bumagsak yung minor. Pero huwag kayong mag-alala kasi i-road test pa naman namin ito. At para masaya, asok tayo dito sa loob ng sasakyan ng customer para makita nyo na yung minor nga yan mababa na. At higit sa lahat, kung makikita nyo, stable na yan. Switch off. Switch off makina. Start. Off, yung minor niya. Tapos, aircon. Okay, umangat na. Umangat na aircon, di ba? Gumana na. Diba? Switch off aircon. Pababa dapat yan. Yan. Tapos, sikat makina. Tsaka ako ngayon tatawagin si customer. Sir, ka sir. Start makina, di ba? Laban niya, di ba? Hindi ka mamatayan ako niyan. Hindi ko ba yung matayan? Hindi ka mamatay. Magagalaw ko na yung sinasabi mo. Ayan, di ba? Aircon. Aircon natin. Dapat takat na yan, di ba? Ano, umangat na. Di ba? Parang ang patay yung makina eh. Di ba? Okay na? Sabi kasi, yung ano lang niya talaga laging imbarado, yung FITB niya, nilinis natin. Ayun lang nakita kong pinanggalingan ng ano. Tama, ang ganda lang ang andar niya, Kanina, wild di ba? Ilapit ko pa itong camera mga boss para makita nyo na wala talagang kapalya-palya itong makina ni customer. Di ba? Okay na ito. Kaya ipababa ko na itong hood para mag-road test na kami ni customer. Maganda kasi na bago kami maghiwalay, sigurado talaga na yung problema niya dito sa sasakyan ay nawala. Kaya para sigurado, siya na yung papahatulin ko. Kasi, road test mo tayo! Gamit po dun lang. Diyan lang yan. Wala na mga ano sa akin. Gano, pag naka-aircon, anong nangyari? Nababa. Yan natin yung sinasabi mo munang namamatay. Namamatay? Nababa yung minor. Nabagsak. Pumapalo siya rin sa apat na guhit, bumababa pa rin sa apat na guhit. Kaliwa tayo na. Opo. Ito yung aking minimorya doon sa pinadaanan ko. Ito na mga boss, magkakaalaman tayo kung okay na ba itong pagkakagawa ko dito sa sasakyan ni customer. At tinatanong ko nga siya kung ano napakiramdam niya ngayon. Yun, hindi siya nababa ng ano. Hindi siya bumaba. Hindi siya bumaba kasi pagka minsan Sa thermo valve nga lang, marumi sir. Pagka nag-release ako ng gas medyo sumusubsob din siya, naapektuhan din siya. Kaya minsan ginagawa ko, alalay lang, hindi ko binibigla yung pag-release.
Kasi baka tumuli bumaba. Hindi nila nilinis kasi Hindi yung nila ano eh. kinakalas yung throttle. Hindi nila nilinis ng maayos. Yung pinaka FITB niya, hindi nila nililinis. Imagine- Ano yun eh, fast idle thermo valve, kailangan malinis yun. Imagine mo, wala yung tornilyo isa. Oh, di ba? Tapos dun sa ano isa, yung may mga wire. Sa Kulang din ang isang tornilyo. Ay, sus, ano yan. Salamat talaga sa Diyos kasi tuloy Ito lang siya ayoko naging- talaga sa automatic na ganitong sasakyan. Bakit? Oo, ibang iba siya eh. Nadidelay ako sa hatak ng ganitong automatic. Ano mo yung pag mainit na, yung tingnan natin kung mamamatay pa siya. Kanina pa ito umaandar dun. Maganda rin kasi yung matesting, Nagam na- matesting natin maigi para yung layo mo eh. Di ba? Ako kasi pag paggawa sa akin, gusto ko check na tayo maigi para bago tayo maghiwalay, clear, di ba? Wala masabi. Baka mamaya, pag alis mo, bigla namamatay pa rin yung makina mo. Tining siya. May history pa. Pagkakatagpo ko sa'yo. Bakit? Ay, wala naman tayong pinag-usapan na Kaya nga eh, ha? yun nga eh, no? Hindi ko rin alam kung paano kita natagpuan. Hindi, yung ano, yung salita mo na, salamat sa Diyos, nakausap kita. Yon. Doon ako na, ayos to ah. Sabi ko, sige, gawin na kita. Wala na. Parang nawala na yung palag niya pagka bigla ka nag-release ng gas. Ano sir, okay na ba talaga? Okay naman, okay na ako. Dito tayo, di ba? Opo. Narinig nyo naman mga viewers, okay na kay customer itong sasakyan niya. At gaya nga ng lagi kong sinasabi, sa awa at tulong ng Diyos yan, kaya ako nakakagawa. Hindi dahil sa ako ay marunong. Kaya hindi nyo ako kailangang purihin. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat!